You see, hindi ka nagbabayad ng insurance dahil gusto mong magkasakit ka, dahil gusto mong malugi ka, dahil gusto mong namatay ka. Hindi. Pero alam mo kasi sa sarili mo that we live in this imperfect world. Sabi ko nga kanina, may kalayaan ng tao. Pwedeng kahit nag-iingat ka, mapahama ka pa rin. Nag-iingat ka sa pagdadrive, yung kasalubong mo, hindi. Hindi ka nagdadrive ng lasing, yung kasalubong mo, nagdrive ng lasing, nagkapanggaan kayo, yun. Nagtitipid ka, makakagasta ka. Hindi ka gumagawa ng problema, yung mahal mo ang gumawa ng problema. Aakuin mo sa iyong sariling problema. Ito na yun, na hindi mo kontrolado talaga. Nagbabayad ka ng insurance, hindi para mangyari yan, kundi upang pag nangyari na yan, meron kang maasahan. At yung inaasahan mo na yon, hindi mo gustong kunin yon. Kasi ibig sabihin, pag kinuha mo yon, may problema ka na pag gano'n. Basta nandyan lang yan. Mga kapatid, ang providence, provision ng Panginoon, higit pa dyan. Kasi kahit wala pa yung problema, eto na may mga biyaya, may mga pagpapaala na. Pero oras na nagkaroon ng problema, doon niya ibibigay ang mas dagdag, mas ibayong grasya. Na yung mga bagay na meron tayo, na yung mga tao sa buhay natin, mas pag-iigtingin pa niya ang mga yan. Mas magkakaroon ng isip, yung mga mahal mo, mas magkakaroon ng pagkakaisa sa pamilya niyo, mas tatatag ang pananampalataya, mas makikita mo yung mga inipon mo, ito, aasahan mo na. Yung mga bagay na hindi mo napapansin dati, mapapansin mo sapagkat ito ay malaking tulong ngayon sa problemang kinakarap, etc., etc. Higit pa yan, meron pa siyang idadagdag na mga biyaya upang iyong makaya. Hindi nga ba't sa insurance, yung matatanggap mong benepisyo, depende lang din sa binigay mo. Di ba? Pero hindi ganun ang sinasabi sa Ebanghelyo. Sa kakaunting isda at sebadang tinapay, ang ibinigay ng Panginoon ay sobra-sobra. Hindi lang ayon sa pangailangan mo, kundi higit pa ang matatanggap mo. Kaya sana, mga kapatid, huwag tayong mapagod sa pagdarasal. Patuloy tayong mag-ingat na makaiwas tayo sa mga problema. Pero sa oras na mangyari, tandaan mo itong napag-usapan natin ngayon. Kakayanin mo. Kasi may grasyang magmumula sa Panginoon at sa Diyos na kahit wala pa yung problema, ay binibigay mo na ang buhay mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misang ito. Gustong-gusto ko yung napanood kong isang sipi sa speech ni Gwyneth Marie Vasquez ng Ateneo de Davao, isang valedictorian sa kanyang speech, na ikwento niya kasi na sa lahat ng mga nag-congratulate sa kanya, may isang nag-congratulate sa kanya na nahirapan siyang replyan talaga. Ito'y si Weweng, grade 12 student na nakilala niya sa isang liblib na lugar sa Davao. Nung siya'y mag-exposure ng 2 buwan, naging close siya sa batang yan. Ang sabi daw kasi sa kanya ay, sobrang nakaka-inspire ka, ate. Sana balang araw, matulad din ako sa'yo. Pero kahit hindi na valedictorian, ang mahalaga, makapagtapos ako. Alam niyo yung reply niya kay Weweng? Ganito, nothing is impossible, Weng. Basta magsikap ka lang at mag-focus ka lang sa kung ano ang gusto mong makamtan. Nandito lang ako, magsusuporta sa iyo. Kung bakit nahirapan siyang mag-reply ng una at kung bakit kahit nakapag-reply na siya ay nahihirapan pa rin siya sa mga salitang binitawan niya. Bakit? Kasi ang sabi niya, Weng, magsikap lang. Ang sabi niya, Weng, mag-focus lang. Maabot mo yung pangarap mo. Alam ni Gwyneth, magsikap man ang magsikap si Weweng. Siyempre, pinagpe-pray niya, maabot ni Weweng ang pangarap niya. Pero alam ni Gwyneth, kumpara sa kanya, mas mahihirapan si Weweng talaga. Kasi siya, okay ang kanyang pamilya. I mean, may magandang kita ang mga magulang niya, natutustusan siya. Hindi niya pinoproblema yung matrikula niya.
Nakatira siya sa isang maayos na dorm, okay yung mga gamit niya, Ateneo siya. At ang focus lang talaga niya ay mag-aral lang. Wala nang iba, focus talaga. Si Weweng, mahirap lang. Ang mga magulang ni Weweng, arawang nagtatrabaho sa maisan. At ang focus ni Weweng, hindi pag-aaral lang. Gustuhin man niyang makapag-focus sa pag-aaral, hindi pwede. Kasi kailangan niyang magtrabaho din sa maisan, paminsan-minsan, para tulungan ang kanyang mga magulang. So you see, yun yung reluctance sa party ni Gwyneth. Pero ang maganda dito sa speech ni Gwyneth, na-appreciate niya in a very good manner kung gaano siya ka-blessed. Kasi yung kapalaran niya at kapalaran ni Weweng, pwedeng nagkabaligtad Pwedeng siya yung mahirap at ang mayaman si Weweng. Gayong siya yung nakakaangat-angat, nagpapasalamat siya sa blessing. Pero, hindi nagtatapos doon. Kasi naistorbo siya. Gusto niyang tumulong sa mga tulad ni Weweng. Kasi naranasan niya at na-realize niya ang buhay ay hindi patas talaga. Totoo naman yun Lagi nating sinasabi, we are all in the same boat. I don't think so. Palagay ko, we are all in the same storm. Lahat tayo binabagyo ng problema. Pero wag mong sabihin, magkakaparehas tayo ng sinasakayang bangka sa karagatan ng buhay habang tayo binabayo ng bagyo ng problema. Sabi ko nga minsan sa sermon ko, yung iba sa atin, ang bangka, cruise ship. Yung iba sa atin ang bangka, speedboat. Yung iba sa atin ang bangka, jet ski. Yung iba sa atin, ordinaryong bangka, pero may katig, matatag. Yung iba, may bangka, walang katig, hindi na matatag. Uuga-uga na. Yung iba sa atin, nakabalsa na lang. Yung iba sa atin, naka-styrofoam na lang. Lulutang-lutang na lang. Konti na lang. Lulubog na. Kaya wag nating sabihin, we are all in the same boat. Sabi ko nga kahapon, umuulan. Lahat tayo naapektuhan ng ulan. Pero magkakaiba tayo ng kalalagayan. Marami sa atin secured habang umuulan. Pero may mga kapwa tayong ginikinaw at nababasa dahil sa ulan. Gumamit pa tayo ng isang paglalarawan. Lahat tayo may pinagdaraanan na problema sa buhay. Ang sabi nga nila, huwag mong tambayan ng problema pagdaanan mo. Okay yun. Pero hindi lahat tayo pare-pareho ng paraan sa pagdaan sa problema. May mga dumadaan sa problema, nakasasakyan, 4 wheels pa, bulletproof pa, mayaman Tapos kasama pa niya, ang support system niya, ang pamilya, kumpleto, barkada niya. Naku, kayo dali na dumaan sa problema. Pero yung iba sa atin, naka-jeep, hindi aircon. Yung iba sa atin, naka-tricycle. Yung iba sa atin, naka-motor, nakakarag-kalag. Yung iba sa atin, naka-bisikleta, na flat pa. Yung iba sa atin, dumaraan sa problema, naglalakad na lang, nakatapak pa. Yung iba sa atin, gumagapang na, malampasan lang yung problema habang siya'y nag-iisa. Kaya alam po ninyo, habang pinagninilayan ko ito, naisip ko, hindi yata laging totoo yung kasabihan para sa lahat ng tao, yung magsikap ka at maabot mo ang iyong pangarap. Lumaban ka lang ng lumaban at ikay magtatagumpay. Huwag ka lang susuko at ikay mananalo the way you want. Magiging mahirap, lalong-lalo na kung ang sitwasyon mo ay mahirap tulad ni Wewe. Mangyari man, pahirapan. Because life is not fair. Tingnan po ninyo yung sabi ni Weweng, kahit hindi na valedictorian, makapagtapos na lang. Kasi kahit gusto niyang maging valedictorian din naman, alam niya na siya'y mahihirapan. Unless siya'y tulungan. By the way, praise God, si Weweng ay Atenista na ngayon. Dahil sa speech ni Gwyneth, marami ang nagtulong-tulong. Nandun na siya sa Ateneo de Davao. Mayroong kumukup-kup sa kanyang pansamantala habang nag-aaral siya sapagkat malayo ang bahay nila. Tingnan nyo naman, kapapasok pa lang, ngiting tagumpay. Kahit hindi pa niya naabot ang kanyang mga pangarap sa buhay, bakit alam niya, kumpara dati, ngayon, mas malaki na ang kanyang tsansa na maabot ang pangarap niya. Bakit? May mga tumutulong na sa kanya.
Alam niya, mas may laban-laban na siya sa buhay kasi nabawasan na yung kalaban niya. Ang hirap kaya yung lumalaban ka sa buhay, patong-patong yung nilalabanan mo. Hindi pa natatapos yung isa, meron na namang isa. Ang hirap lumaban na parang walang katapusan yung kalaban. Napanood niyo yung John Wick, lalong-lalo na yung 3. O diba, hindi maubos-ubos yung kalaban mula una hanggang huli. Kahit naman hindi siya namamatay, tingnan niyo naman, nakaganon na. Napapagod din naman. Ako nga, pinapanood ko lang siya, napapagod na ako eh. Siya pa kayang lumalaban? The point is, mahirap yung laban ng laban, walang katapusan. Kahit gaano kakalakas, mapapagod ka rin naman. Maraming mga taong ganyan. May kilala ko, single mom, tinataguyod niya ang kanyang mga anak, tapos may isa siyang siraulo pang anak. Pabigat sa kanya, nagdodroga, tapos malaon. Napansin ko, malungkot, yung pala may cancer siya. Isipin nyo nga yun. Life is not fair. Katulad yan ng mga magulang na matanda na nagtatrabaho pa kasi irresponsable yung kanyang mga anak, kaya yung mga apo niya, umaasa pa rin sa kanya. Matanda na siya. Life is not fair. Katulad yan ng kilala mo na nasa ibang bayan, tagal na sa ibang bansa, hindi pa makapag-ipon. Dahil ang daming sinusuportahan, mga kapatid niyang may pamilya niya, sa kanya pa rin nakaasa. Kung meron tayong kilalang mga taong ganito, maawa naman tayo. Una, pahalagahan natin sila. Kung ikukumpara sa mga kasabayan nila, yung mga kaklase nila, ay nako! Yung mga walang kapatid na umaasa, ay nako! Yung mga walang ibang sinusuportahan, ay ang dami ng narating na mga lugar. Dami ng mga alahas, ang dami ng mga pera, at kita mo, abay, fresh na fresh ang itsura. Pero yung kakilala mo, yung nasa pamilya niyong inaasahan mo, kita mo, napag-iwanan na. Yun ba'y kasalanan niya? Hindi. Dahil mahirap lang yung sitwasyon niya, at dahil talagang nagsasakripisyo siya para sa inyong pamilya, alagaan mo yung mga taong ito. In fact, umiikli pa nga yung buhay nila dahil sa kanilang sakripisyo. Sasakyan man pag laging ginagamit, nalalaspag, umiikli ang buhay. Tao pa kaya na laging nagsasakripisyo para sa buhay? Kapatid, ikarangal mo yung mga taong ganyan at alagaan. Huwag nang bibigyan ng sakit ng ulo. Sabi ko nga, naka-styrofoam na lang yan, lulutang-lutang, gumagapang na lang yan. Baka kahit isang ipot na lang ng ibon, mabuwal na yan. Huwag mong bibigyan ng sama ng loob, ng sakripisyo. Yun palang malaking tulong mo na sa mga taong ito. Sabi ko nga, kung po pwede lang magka-ID yung mga taong yan upang sa lahat ng kanilang mga bibilin, may discount. Upang kapag may mahabang pila, mauna na sila para lang wag makadagdag pa sa mga laban ng buhay nila. Pero hindi natin alam kung sino sila. The best thing, let us always be kind with anyone. Kasi hindi mo alam kung anong pinagdaraanan yan. Pwedeng may problema ka rin tulad niya, pero po pwedeng mas mahirap ang sitwasyon niya. Para lang nakakita ka sa FB post na picture ni Kristo at ang sabi doon na i-post mo para ma-bless ang buhay mo. Ipo-post mo. Pero bakit? Para ma-bless ang buhay ko. Ayun! Hindi dahil sa love mo talaga si Kristo. Bagamat sinasabi mong una ang Diyos sa buhay mo, dahil hindi mo pa nakukuha yung gusto mo, ang ibig sabihin nun, hindi talaga siyang una sa buhay mo. Ginagawa mo lang siyang una, pinagmumukha mo lang siyang una sa sarili mo dahil meron kang gusto. Sa totoo, ang una sa buhay mo ay yung gusto mo. Kaya nga nung hindi mo nakukuha, ikaw sa kanya ay nagtatampo. Alam natin ang nagagawa ng reward o gantimpala. Dahil sa reward o gantimpala, nahihikayat tayong gawin ang isang bagay kahit ayaw natin. Kahit pa mahirap para sa atin. Dahil sa reward o gantimpala, nagsusumikap mag-aral ang isang estudyante. Nagsisipag ang isang empleyado. Nagsisikap ang may inaabot na pangarap. Nagagawang magpakatino ng isang pasaway dahil sa reward. At dahil din sa gantimpala o reward, mabilis na nahuhuli ang pinaghahanap ng mga otoridad. Yan ang nagagawa ng gantimpala o reward. Good thing, ang Diyos ay nakahanda rin magbigay sa atin ng gantimpala o reward. In fact, sa perspektibo ng Diyos, doon natin mas magandang tingnan ang meaning ng gantimpala
which basically ay po pwede nating hatiin sa dalawang salita, gantimpala. Ganti at pala o pagpapala. Sapagkat ang gantimpala ng Diyos ay ganting pagpapala niya sa ating mga mabubuting gawa. Ano ba ang ating mga mabubuting gawa na pinangakuan ng Diyos ng reward o gantimpala? Marami. Pero mag-focus lang tayo sa dalawa. Batay sa sinasabi ngayon ng ating mga pagbasa. Una, ang unang mabuting gawa ng promise ng Diyos ay magkakamit ng gantimpala ay kapag minahal natin ang Diyos ng buong buo, ng una sa lahat. Una sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa ministeryo ko, una maging sa pamilya, maging sa sarili natin. Dapat una ang Diyos. At ito ay hindi para sa Diyos, kundi para sa atin. Upang ang ating buhay ay Kanyang maiayos. Magulo ang ating buhay sapagkat hindi magandang ating priorities. Pero kapag ang Diyos ang naging topmost priority natin, ang pinakamamahal natin, maayos ang buhay natin. Siguro naman ay naranasan nyo na yung nagbubutonis kayo. Yung nauna yung Lunes kaysa sa Linggo. I mean, yung nabutonis nyo, yung unang button, doon sa pangalawang butas ng inyong damit. Sa una, hindi mo mahalata na ganyan ka pa. Ganyan, nanonood ka ng It's Showtime o kaya ng It. Hanggang sa makapa mo sa huli yung huling butones. Wala nang butas. Tingin kang gano'n. Nakaw! Namali yung unang butones. Namali yung unang suksukaw. Kaya mali na lahat. Hindi na tama lahat. Pero kung nauna ay tama, tama na rin. Maayos ang lahat. Ganon ang mangyayari. Kapag inuna natin ang Diyos, ang buhay natin ay magiging maayos. Dagdag pa ng ating Panginoon sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God, and everything will be added on to you. Everything! Father, hindi totoo yan. Anong hindi totoo? Sinasabi sa Bible yan. Ay, hindi totoo yan. Bakit? Inuuna ko naman ng Diyos sa buhay ko. Nagsisimba ako dito tuwing linggo. Pinaprioritize ko. Kahit na inaaya ako ng mga kabarkada ko, magsisimba ako. Hindi ako dapat makaliban ng pagsisimba tuwing linggo. Una ang Diyos sa buhay ko. Nagdadasal ako araw-araw. Papakabuting tao ako. Pero bakit ganon? Ang sabi, seek ye first the kingdom of God and everything will be added on to me, to you. Eh yung hinihiling ko, hindi ko pa makuha. Kaya hindi totoo yung everything will be added on to you na yan. Kapatid, linawin natin. Yung gantimpalang sinasabi dito sa verse 33 ng Matthew 6 ay hindi primarily referring sa mga simple blessings na hinihingi natin. Yung verse 33 dito, seek ye first the kingdom of God and everything will be added on to you. It refers primarily, first and foremost, to God. Because if you have God first in your life, you have everything in life because God is everything. In fact, kung nagtatampo ka, bagamat sinasabi mong una ang Diyos sa buhay mo, dahil hindi mo pa nakukuha yung gusto mo, ang ibig sabihin nun, hindi talaga siyang una sa buhay mo. Ginagawa mo lang siyang una, pinagmumukha mo lang siyang una sa sarili mo, dahil mayroon kang gusto. Sa totoo, ang una sa buhay mo ay yung gusto mo. Kaya nga nung hindi mo nakukuha, ikaw sa Kanya ay nagtatampo. Kung talagang ang Diyos ang una sa buhay mo at mahal na mahal mo ang Diyos ng totoo, hindi na mahalaga makuha mo man o hindi o eksakto ang inihiling mo. Sapagkat alam mo, kapag ang Diyos ay nasa sa buhay mo, siya ang bahala sa iyo. Sapagkat He knows what is best for you. Sinasabi mo lang na una siya kasi may hinihiling ka. You make Him first because of something else. Para lang nakakita ka sa FB post na picture ni Kristo at ang sabi doon na i-post mo para ma-bless ang buhay mo. Ipo-post mo. Pero bakit? Para ma-bless ang buhay ko. Ayan! Hindi dahil sa love mo talaga si Kristo. Ma-bless man o hindi ang buhay mo sa paraan mo, sa standard mo. Sapagkat alam mo, kapag ang Diyos ay nasa sa puso mo, bless kang sigurado. He knows what is best for you. Hindi man sa eksaktong iniisip mo at hinihiling mo. Kaya kung ikay nagtatampo, Lord naman, di mo pa binibigay yung hiling ko. Ibig sabihin nun,
hindi talaga siya ang una sa buhay mo. Magtataka ka pa kung bakit hindi mo talaga makuha yung gusto mo? Hindi nga siyang inuuna mo? Yung sabi nga ng isang bakla sa kanyang nobyo, kuno, mahal mo ba talaga ako? O dahil mahal na lang yung mga naibigay ko sa'yo? Ikaw man, ayaw mong magbigay para lang mahalin ka. Ganon din ng Diyos. Hindi naman pwedeng magbigay siya na magbigay ng blessing para lang ating mahalin. Hindi naman ganon kababa ang Diyos. Seek ye first. Unahin mo talaga siya at makikita mo ang pagpapala na ibibigay niya. Yun yung una. Ang pangalawang mabuting gawa na pinangakuan ng Diyos ng gantimpala o reward ay ang pahalagahan natin ang mga lingkod niya. Sa ating unang pagbasa ay narinig natin kung paanong pinahalagahan ng mag-asawa ang dayuhang si Eliseo. Ang ginawa nila kay Eliseo, hindi lang pinakain, pinatuloy sa bahay, binigyan ng sariling kwarto, estima, entertain, to the max. At bakit? Sapagkat ayon sa mag-asawa, lingkod ng Diyos si Eliseo. Parang kayo. Kayo ba? Bibigyan nyo kami ng importansya, kaming mga pari ninyo, kung hindi kami lingkod ng Diyos? Kailan ba ako pumunta sa isang restaurant? Nakaw, halos lahat kakilala ko, pati sa crew. Mantakin po ninyo bago ako makakain. Lahat nagpa-picture. Sabi ko para hindi magulo, ako na lang. By table, pupunta ako. Ay talagang yung fast food chain, parang naging birthday venue ko. Hindi ko naman birthday. At ang lahat, Father, anong order mo? Father! Nako, sabi ko, pag binagpigyan ko kayong lahat, maimpatcho ko. Naranasan ko pa yung sa Starbucks, may nagduelo sa harapan ko. Duelo! Pabilisan ng bunot. Kasi ililibre ako. Hindi ko kakilala. Kilala lang ako. Muntik pang magkauntugan sa cashier. Sabi ko, para hindi kayo mag-away. O ikaw, yung dine-in sa'yo, take out sa'yo. Diba? Joke lang yun. Joke lang. Hindi ako nagpalibre sa dalawa. Anyway, gagawin nyo ba yon? Kung hindi ako si Father Fidel? I don't think so. Sabi ko nga, ang mga pare, lalo na dito sa Pilipinas, hindi mamamatay sa gutom, sa impatyo may mamamatay. Dahil, Father ito, Father ganito. Ay, nako. Bakit kayo ganito sa amin? Kasi naniniwala kayo na kapag mabait kayo sa pare, magiging mabait sa inyo ang Diyos. Pag pinaglingkuran nyo, ang isabihin, pinahalagahan yung pare, na lingkod ng Diyos, gagantihan din kayo ng Diyos. Yun ang makikita natin sa ating unang pagbasa. At sa ibang mga parts sa Bible, may mga example pa niyan. Hindi na lang natin sasabihin, hahaba lang. At naniniwala din naman kayo na kapag binigyan nyo kami ng pagpapahalaga, papahalagahan din naman din kayo namin at ipagdarasal din namin kayo. Katulad again ng ginawa ni Eliseo dun sa mag-asawa. Pinagdasal niya kaya nagkaanak yung mag-asawa. At ginagawa namin yun talaga. Salamat po sa inyo. Pero ang punto ko, ang gusto kong matuon ang atensyon ninyo ay sa ibang mga lingkod ng Diyos. Hindi lang naman kami. Minsan na pag-usapan natin, hindi lang ang pare ang pastol. Ikaw pastol ka ng asawa mo, pastol ka ng mga anak mo, pastol ka ng pamilya. Isang pastol, isang lingkod ng Diyos sa kanyang pamilya, yung nagtataguyod sa marangal na paraan ng kanyang pamilya, ng kanyang tahanan. Lalo pat ang tahanan natin ay ating mga mumunting simbahan. Kaya sa bawat pamilya, lalo na yung nagsasakripisyong talaga, pastol ka, lingkod ka ng iyong pamilya. Yun! Ang gusto kong mapansin po ninyo. Hindi lang kami ang mga lingkod. Yung katabi mo, baka lingkod ng Diyos yan. Sugo sa kanyang pamilya yan. Ano man ang profession yan. Doktor, nurse, lawyer, nagtatrabaho ng mabuti at marangal. And let us focus on yung sinasabi sa Ebanghelyo. Isa sa maliliit na ito, na alagad ko. Yung mahina ang kita, malitang kita. Driver, rider, plansyadora, labandera, kasambahay, construction worker. Mga kapatid, mga lingkod din dito ng Diyos na dapat pinapahalagahan din natin at ginagalang. Lalo pat madalas silang nangangailangan suportahan at pahalagahan. Minsang nagpunta ako sa isang kakilala, baka nanonood siya. Last birthday ko, last year,
Binigyan niya ako ng sobre, birthday gift niya. Pasalamat ako. Kataon, may tumawag sa kanya, may nabalitaan siyang nasunugan. So sabi niya sa kanyang mga kasister, o sige, pledge ko isang kaban. Alam kong mabuting tao si ate. Hindi lang yun ang itutulong niya. But that very moment, ang pinledge niya ay isang kaban. Medyo nakonsensya naman ako kasi habang pinipisil-pisil ko yung sobrang bigay sa akin, alam kong makapal ang laman. Tapos yung ibibigay ni ate dun sa nasunugan ay isang kaban. Narinig ko yung usapan Sabi, kawawa, ganon, may mga anak, may pamilya. Sa loob-loob ko kasi, lingkod din ng Diyos yun Hindi lang ako. At sa aming dalawa, mas nangangailangan ng tulong yung kausap niya. Kaya, pagdating ko dito, nakita ko talaga yung laman ng sobre. Malaking ang halaga. Mas lalo akong nakonsensya. Ginawa ko, pinalitan ko yung sobre, sinilyado ko, pinalik ko sa kanya. Di naman niya makikita kung magkano yung laman. Pero kung ano yung binigay niya, ibinalik ko lang din. At sinabi ko, ate, donation para sa nasunugan. Kasi lingkod din ng Diyos yun buti pa nga ako, may natitirhan. Kahit papaano, yun nasunugan Yung asawa ng ating driver dito na si Edwin, yung nakikita nyo, na nag-a-assist sa blessing. Asawa niya si Joanne, nag-tutor. Tulong silang mag-asawa sa pagtatrabaho para maitaguyod ang mga anak nila. Naku, na-aksidente! Hindi lang nabalian, nagdurog pa ang buto. 1 linggo na hanggang ngayon, nakaratay pa rin. Kailangan ng operahan. Hindi makapagpa-opera kasi kulang na kulang sila. Sa loob-loob ko lang kung sa akin nangyari yon, baka nag-una-unahan kayo. Lahat na nang pwedeng ipa-opera, ipapa-opera nyo na sa akin. Isang operahan na lang. Sa dami siguro ng tutulong, baka nga kumita pa ako. Pero lingkod din ng Diyos si Joanne. Nagtataguyod ng kanyang pamilya at mas nangangailangan siya. Bakit walang masyadong nakakapansin sa kanya? Tinutulungan nyo kami sapagkat alam ninyo ang pare ng pamilya, kawawa naman si Father, nag-iisa. Pero sana maging sensitibo rin po kayo sa pangangailangan ng mga nag-iisang nagtataguyod at hirap na ng kanilang pamilya. Lingkod din po sila ng Diyos sa kanilang mga munting simbahan at sila rin ay kailangan nating pahalagahan. Kaming mga lingkod ng Diyos tulad ng mga pare, nilalapit kayo sa Diyos. Pero sinisigurado ko kung malalaman ninyo ang partikular na istorya na pang MMK na istorya ng mga taong tinutukoy ko sa sermon ko. Isang asawa na talagang buong tiyaga, pagkatapos magtrabaho, aalagaan pa rin ang kanyang may sakit na stroke na kabiyak. Magulang na ang gabi ay ginagawang araw para maitaguyod at may pang-extra para sa anak. Mga anak na halos mapag-iwanan ng kanilang mga kasabayan, kaibigan, sapagkat bago ang kanilang sarili, inuuna muna ang mga magulang, pinag-aaral muna ang mga kapatid niya. Mga simpleng tao na hindi kilala ng mundo, pero sa kanilang mga pamilya ay mundo. Ibig sabihin, talagang ang nagpapaikot ng mundo ng kanilang pamilya ay sila, sapagkat paano nalaman ang kanilang pamilya kung wala sila? Kapag nalaman niyo ang kanilang istorya, mas mapapalapit kayo sa Diyos. Mas ma-inspire kayo. Tama na kung minsan natatouch kayo sa aming mga humilya. Pero ang humilya ng mga taong ito, hindi man nagsasalita, ay ang buhay mismo nila. Minsan iniisip ninyo, kaming mga lingkod ninyo, o lingkod ng Diyos bilang pare, diretsyo agad ng langit. Baka nga mauna pa sila ng langit. Tama namang ipinagdarasal namin kayo. Ako personally, yung mga tumutulong sa akin, talagang ipinagdarasal ko. But I must confess, may mga pagkakataong nakakalimutan ko yung pangalan ninyo, pati mga binigay ninyo sa dami ninyo. Pero papaano kung tulungan mo ang isa sa mga tinutukoy natin sa sermon na ito? Sila nakakaunti ang tumutulong. Sinisigurado ko sa iyo, baka ikaw lang ang ipagpasalamat nila sa Diyos tuwing na, Lord, bahala ka na sa Kanya. Ikaw na po sanang gumante sa kabutihan niya. At yun ay ipagdarasal niya mula sa kawalan niya, mula sa takot niya, mula sa kalungkutan niya, na naibsan dahil sa siya yung tinulungan. At yun ay hindi niya makakalimutan kahit ang iyong pangalan at ang iyong binigay sa oras ng kanyang matinding pangailangan. Hindi nga ba't mas masarap tulungan yung mga ganyan? Mga kapatid, salamat sa inyong pagtulong sa amin ha. Pero sana, again, maging sensitibo tayo sa mga lingkod din ng Diyos
na ito. Ang mga lingkod ng Diyos hindi lang laging nakaabito. Minsan, yan yung kasama mo sa trabaho, yung sales lady na makakasalamuha mo, yung bukas na makikita mong mga gulanit ang suot ng mga construction worker, pag uwi nun sa kanilang pamilya, dinadakila sila. Iba yung pagkadakila sa kanila sapagkat iba yung sakripisyo nila. Kaya sana, pahalagahan din po natin sila. Ngayon, kung ikaw naman itong tinutukoy ko kanina pa, kung ikaw ang lingkod ng Diyos para sa iyong pamilya, kung kaming mga pare ay hindi pinababayaan ng Diyos, ikaw pa ba? Lalo pat alam niya na kakaunti ang tumutulong o walang tumutulong sa iyo. Magtiwala ka. Mas lalong aatensyonan ka niya. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa sapagkat ang Diyos ay kilala ang mga lingkod niya at alam ang sakripisyo nila. God won't be God if He does not know how to take good care of His business. Kung ikaw na negosyante, inaalagaan mo yung mga nagtatrabaho sa iyo, ang Diyos pa ba? Alam niya ang mga lingkod niyang nagtatrabaho sa Kanya upang ipalaganap ang kabutihan niya.